Sinimula ng eksena ng agad na inatake ni Eugene si Rio. Sinabi naman ni Rio na magaling daw ang estratehiya nito at walang takot na direktang sumugod. Pagkatapos ay sinalubong ng atake ni Rio si Eugene, pero nakaiwas ito, bagamat patuloy pa rin ang pag-atake ni Rio. Nang ihanda ni Rio ang kanyang huling atake, nakaiwas ulit si Eugene. Pero biglang binago ni Rio ang direksyon at muli itong inatake, kaya nagulat si Eugene at napaurong. At makikita ang sugat na naidulot nito sa kanyang balikat. Mayabang naman na tinanong ni Rio si Eugene kung hindi na ba ito lalapit. Tumahimik lang si Eugene, pero sinabi ni Rio na siya na ang lalapit. Inatake ulit ni Rio si Eugene, pero na-block ito at nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng atake. Ngunit nang makakita ng pagkakataon si Eugene, nahawakan niya ang kamay ni Rio na may dalang kutsilyo. Pero naiwasan pa rin ito ni Rio at muling inatake si Eugene kaya napaurong ito. Naisip ni Eugene na hindi siya makalapit at ang kalaban na ito ay gumagamit ng tumpak na galaw ng paa at husay upang perpektong mapanatili ang tamang distansya para sa kanyang sandata. Patuloy ang pagpapalitan ng atake nila sa isa't isa. Subalit biglang napatid si Eugene at napasandal sa kotse, kaya sinamantala iyon ni Rio para umatake. Pero agad na umiwas si Eugene at gumulong. Pagkatapos ay humanda ulit na harapin si Rio. At habang nakatitig si Rio kay Eugene, napansin niya ang kutsilyo nito na may mga gas-gas at tinanong nito kung ex-military ba si Eugene. Tahimik lang si Eugene, kaya nagpatuloy si Rio sa pagsasabi na ang teknik ni Eugene ay halos kapareho ng knife combat na gamit ng mga sundalo. Nagkakaiba raw ito depende sa bansa, pero ang pangunahing katangian ay halos pareho. Naalala rin ni Rio na ganito rin ang walang sandata na laban ni Eugene kanina at mukhang bihasa ito sa totoong labanan. Pero malas lang ni Eugene dahil ang kalaban niya ay si Rio. At sa kutsilyong iyon, hindi man lang ito makakalapit. Samantala, naalala naman ni Eugene ang itinuro sa kanya ni 04 tungkol sa pakikipaglaban sa mahabang sandata. Sinabi ni 04 na kung parehas ang antas ng husay, mas mabuting iwasan na lang ang laban. Dahil ang mahabang talim ay may malinaw na bentahe sa labanan, maliban na lang kung napakapangit ng sandata kaya hindi makapagbigay ng sapat na puwersa. Madalas sinasabi ng mga tao na ang combat knife ay kayang bumawi sa kanyang ikli sa pamamagitan ng bilis kumpara sa mahabang sandata. Pero katawa-tawa raw iyon para sa kanya. Para magawa iyon, kailangang panatilihin ang distansya na katumbas ng abot ng sandata. Ibig sabihin, mas matagal ang oras ng pagsara ng distansya. At sa totoong laban, napakahirap lampasan kahit ang maliit na pagkakaiba sa oras na iyon. Ang mga combat knife ay malakas sa sobrang lapit na labanan, pero sa kanya, dala niya ito para lang sa kaginhawahan. At agad din naman nagtanong si Eugene kung anong paraan ang dapat niyang gamitin. Subalit ngumiti lamang si 04 at sinabi kay Eugene na barilin na lang daw niya ito, sabay tawa. Pero sumagot si Eugene na hindi siya nagtatanong dahil sa kamangmangan. At dito, saglit na natahimik si 04. Pero agad na sumagot siya na personal niyang ginagawa ay pumapasok siya ng mabilis hanggat maaari at pumapasok sa saklaw ng kalaban. Sa maikling sandaling iyon, 2 o 3 beses lang makakaatake ang kalaban. At pagkatapos ihagis ni 04 ang kutsilyo at tumama ito sa kahoy, dagdag niya na sa mga ataking iyon. Kailangan lang niyang harangan ang isang nakamamatay na atake. Pagkatapos noon, mahihirapan na ang kalaban na iwasiwas ng maayos ang kanyang sandata. Kaya mahihirapan din itong makasuntok. Kahit makasuntok man, hindi na ito masyadong makakasakit. Doon na siya lalapit para sa sobrang lapit na labanan at tatapusin ito. At nang parang may sagot na si Eugene sa kanyang tanong, dagdag naman ni 04 sa nakakatawang paraan na kaya niyang harangin pa rin ang lahat ng iyon, sabay tawa. Samantalang lumipat ang eksena sa kasalukuyan, sinabi ni Rio na oras na para tapusin ito. At habang nakatitig lang si Eugene kay Rio, pareho silang naghanda para lumaban. At nang naghahanda na si Rio umatake, agad na humakbang ng mabilis si Eugene at para maglunsad ng atake. Nagulat si Rio at sinabing parang gusto na niyang mamatay. At nagkabanggaan na nga ang kanilang mga sandata. Pero agad na humakbang muli si Eugene para lalong mapalapit, kaya lalong nagulat si Rio. Subalit agad na inatake ni Rio si Eugene, pero nakaiwas ito at nakaatake pabalik na nablock naman ni Rio. Pero itinulak ito ni Eugene ng may lakas. At nang magalit si Rio at umatake muli, nakaiwas ulit si Eugene at biglang nakasuntok sa tadyang ni Rio na sobrang naramdaman niya ang sakit nito. Sinimula ng eksena nang maramdaman ni Rio ang sakit mula sa atake ni Eugene at naisip niyang nabali ang kanyang tadyang. Pero nang subukang umatake ulit ni Eugene, nablock agad ni Rio iyon. Pero nagpatuloy si Eugene sa pag-atake kaya naisip ni Rio na hindi na siya makalayo at dahil sa sugat, hindi na niya kayang sabayan ang galaw ni Eugene. Nagtaka siya kung saan nanggaling ang halimaw na tulad ni Eugene. Samantlang puwersahang naitulak ni Eugene pabalik si Rio hanggang sa bumangga ito sa kotse. Patuloy lang na itinulak ni Eugene ito at muling nakasuntok sa tadyang ni Rio kaya lalo itong nadurog. Sumigaw si Rio sa sakit dahil sa parehong lugar. Pero nang subukang lumaban ni Rio,
Agad na ginamit ni Eugene ang kanyang paa para mawalan ng balanse si Ryo. At siniko ito ng diretso sa mukha kaya nabasag ang kanyang maskara at lumuhod ito. Pero binigyan pa siya ni Eugene ng kasunod na atake gamit ang tuhod at direktang tumama ulit sa mukha ni Ryo. Pero patuloy pa rin ang diwa ni Ryo na lumaban at sinabing hindi siya pwedeng matalo ng ganito. Samantalang sinubukan niyang atakihin muli si Eugene pero nakaiwas ito at nakahiwa sa braso ni Ryo. At perpektong sinaksak ang kanyang balikat kaya pareho silang natumba sa lupa. Agad na pinigilan ni Eugene ang galaw ni Ryo habang nag-iisip naman ito na hindi siya pwedeng mamatay sa ganitong lugar lalo na't pinaghirapan niyang makuha ang pwesto niya sa organisasyon. Pero biglang nagtanong si Eugene kung gusto pa ba niyang magpatuloy. At habang nagulat si Ryo sa tanong ni Eugene, sinabi ni Eugene na tinatanong niya kung gusto pa nitong lumaban. At kung gusto nitong matapos na, may kondisyon. Nagtatakang tanong ni Ryo kung ano ang ibig sabihin nito at kung seryoso ba itong papakawalan siya. Seryosong sumagot si Eugene na kung hindi pa tapos, pwede pa silang magpatuloy. Natakot si Ryo at tinanong kung ano ang kondisyon. Sinabi ni Eugene na lumayo na sila at ang kanilang organisasyon kay Chadusik. Natawa si Ryo at kung atras siya, papakawalan ba siya nito? At nagtaka kung pagkakatiwalaan ba siya talaga ni Eugene. Pero sinabi lang ni Eugene ang salitang Shadow Society. Kaya nagulat si Ryo at naisip na alam ni Eugene kung sino sila. Sinabi ni Eugene na narinig niyang parang kasalanan ang pagkabigo ng misyon doon. At sa husay ni Ryo, tiyak na kilala ito bilang fixer at ayaw nitong malaman ng iba na siya ay natalo. Nagtatakang tanong ni Ryo kung ano ang mapapala ni Eugene doon. Subalit sumagot si Eugene na kahit patayin niya si Ryo rito, magpapadala lang naman ulit ng iba ang organisasyon para rito. At doom na tahimik ulit si Ryo. Lumipat ang eksena kay Kuroha at bigla siyang nakatanggap ng tawag at makikitang ito ay si Ryo. Sinabi ni Ryo na may proposal siya para kay Kuroha. Nagtaka si Kuroha kung anong ibig sabihin ni Ryo. Sinabi ni Ryo na itatago niya ang sikreto na nabigo ang misyon ni Kuroha dahil kay Chadusik at iuulat na lang nila na naunahan sila ng pulis sa paghuli sa target. Tinanong ni Kuroha kung bakit bigla itong ginawa ni Ryo. Sumagot si Ryo na gusto niya ang kooperasyon ni Kuroha. Maaring ayaw ni Kuroha ng posisyon sa Shadow Society, pero siya ay may balak umangat sa tuktok. Para magawa iyon, naisip niyang mas mabuting magkautang na loob si Kuroha sa kanya kaysa gawin siyang kaaway, lalo na kung gusto niyang malampasan ng taong iyon. Kailangan niya ng koneksyon kay Kuroha. Agad naman sumang-ayon si Kuroha dito. Samantalang lumipat ang eksena kay Ryo na nag-iisip na wala nang dapat iulat si Kuroha sa kanyang mga nakatataas. Pero patuloy pa rin itong nagtataka kung sino ba talaga si Eugene. At dahil sa matinding galit, kinuha niya ang bote at inihagis sa pader. Samantala lipat ang eksena sa lugar ni Chadusik habang iniisip ang sinabi ni Kuroha. Tapos bigla siyang ngumiti at naisip na ang paalaala na iyon ay mukhang hindi kinakailangang alalahanin. Subalit biglang tumunog ang doorbell at agad niya itong tiningnan. At ito ay si Eugene na may dalang pagkain. Nagulat si Chadusik at tinanong kung bakit siya nandito. Habang sumagot naman si Eugene dahil daw sa sinabi ni Chadusik na ayaw nitong pumunta sa convenience store ngayon. At dito ay natahimik na lang si Chadusik. Makalipas ang ilang sandali magkasama silang kumakain ni Eugene. Biglang naging seryoso si Chadusik at sinabing huwag na siyang puntahan muli. Binanggit niya ang babaeng tumulong sa kanya noong isang araw at sinabing siya ay mula sa mapanganib na organisasyon. Dahil sa pagtanggi niya sa alok nila, nagpadala sila ng tao para habulin siya. Kaya sinabi ni Chadusik kay Eugene na huwag na siyang puntahan para hindi siya madamay. Subalit napansin ni Chadusik na parang hindi nakikinig si Eugene at tinanong kung nakikinig ba ito. At sumagot lamang si Eugene na nakikinig naman siya. Nagalit si Chadusik at sinabing parang hindi nito sineseryoso ang sinasabi niya. At sinabing seryoso ito dahil puno ng mapanganib na tao ang organisasyong iyon. Pero sumagot lang si Eugene habang nakatingin sa noodles ni Chadusik at sinabing lalambot na ang ramen. Patuloy na iginiit ni Chadusik ang seryosong bagay. Pero kalmado lang na sumasagot si Eugene ng oo kaya naiinis deto si Chadusik. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.